Dear Tita L, sabi nila ang nakaraan daw ay dapat nating tanggapin at huwag nang balikan. Pero wala eh. Sadyang may retrograde jealousy ang sumulat ng binabasa niyong letter ngayon, Tita L. Ako po pala si Kyla, 21 years old. Isa lang po akong typical library girl sa university namin na malayo sa boyfriend ko na si JR. Medyo may pagka-famous po kasi itong boyfriend ko dito sa university dahil member po siya ng iba't ibang organization at syempre dahil guwapings. Hindi pa naman po ganun katagal kaming naging official. Kaiisang taon pa lang po ng aming relasyon last December. At dahil kinikilala pa namin ang isa't isa, andun syempre yung pagtatanong namin sa mga experience namin sa buhay at maging sa mga experiences namin sa mga past relationships. Ang kaso, umiiral po minsan ang retrograde jealousy ko, Tita L. Yung tipong minsan threatened ako sa past relationship ng partner ko, lalo pat kung masaya yung mga ikinikwento niya. Umaabot pa ako sa pag-stalk ng mga social media ng mga naikwento niya sa akin. Dito rin ako nakakahalungkat ng kung ano-ano, Tita L. Ewan ko ba sa sarili ko? Parang naghahanap pa ako ng mga ikasasakit ng damdamin ko. Nakita ko kasi sa dating post ng ex ni JR yung bracelet na laging suot-suot niya na sabi pa niya ay paborito niya dahil bagay daw sa kahit anong forma. Doon ko lang nalaman na regalo pala ito ng ex niya dahil hindi naman sa akin nabanggit ni JR. Di naman ako sad girl or confrontational kay JR, Tita L. Hindi rin naman kasi ako expressive sa mga ganitong bagay. Pero sa totoo lang, medyo off ako matapos kong malaman. Maayos pa rin po ang relasyon namin at ramdam ko naman ang pagmamahal namin sa isa't isa. Sadyang, di ko lang alam paano i-deal ito dahil hindi nga po ako confrontational. Di ko alam kung dapat ko bang i-overthink ang favorite bracelet niya at hindi ko rin alam kung nasa lugar ba ang aking nararamdaman. Gumagalang, Kyla. Kyla. Kyla, sakit, no? Okay. Alam mo, hindi kaya aside from the retrograde jealousy na nararamdaman mo, may pagka-selosa ka talaga. Hindi kaya. Or, baka naman, dahil nga bago pa lang kayo, sabi mo nga kawa 1 year pa lang ninyo, kaya ganyan yung nararamdaman mo. You're still clueless sa mga maraming bagay tungkol sa past ng boyfriend mo at present. Which leads me to, gaano ba kayo katagal nagkakilanlan? Baka naman kasi, ganun hindi ganon. Mabilis, di ba? Baka mabilis kayong naging kayo. Kaya, alam niyo yun, kulang yung time para magkakilanlan kayo ng maigi. Kasi di ba, yun naman talaga yung the science behind courtship. Di lang yan basta nagpapakipot si girl para kung ano-ano. Kaya, hindi ganon eh. Ang tunay na dahilan ng courtship o pangliligaw ay para magkakilanlan kayo. At sana yung mga lalaki, pag nangliligaw naman kayo, hindi naman kayo nang bobola ng merlat. Hindi naman sana kayo nang bobola ng mga girls, yung plastika na bait-baitan tapos wala. Masama pala ugali pagka kayo na. Sana hindi rin naman ganon. Pero the main point of courtship is para magkakilanlan kayo ng maigi. Baka hindi yun nangyari, kaya ang daming yung question sa isa't isa, mas lalo na on your part. O sabi mo nga, para kang naghahanap ng ikasasakit ng damdamin mo kasi halungkat ka ng halungkat. But why do you think na ganyan ang ginagawa mo? Because nga, hindi mo siya masyadong nakilala. And kung 1 taon pa lang kayo,
na kayo and you said na nararamdaman mo naman na mahal nyo ang isa't isa, I think you're right that you are overthinking. Bakit nga ba nag-overthink ka sa mga bagay na maaaring wala naman pala talagang kahulugan para sa kanya? Bakit gusto mong nasasaktan yung damdamin mo sa bagay na hindi niya alam at ang sarap ng tulog niya sa gabi kasi hindi ka confrontational? One day, when you turn a year and 6 months, do you think you have the courage to tell him and confront him na, hey, alam mo, medyo nasasaktan ako kapag naikikwento mo yung mga ex mo sa akin, or minsan, ako rin naman kasi, hinahalongkat ko pa yung mga ex mo. Balik tayo sa bracelet. Yung bracelet niya na bagay sa kahit anong forma. Hindi kaya hindi niya sinabi sa'yo na galing yun sa ex niya is specific, yun nga, is because ganyan. Yung iyong retrograde jealousy, hindi kaya na nararamdaman na niya, kaya hindi na lang niya minention kasi ayaw ka rin niyang masaktan. I don't know guys, can you please fill me in? Because I'm not a guy. Pero kapag ba, I just act like one sometimes, pare. But you know, I'm not a guy. Kika ito, pare. Sumo, bigwasan kita ng isa. Sige. 1, 2, 3. Sapa. 1, 2, 3. Sakit. Hindi, pero yun nga. Guys, can you fill me in? Kapag ba ikaw may suot na isang bagay na galing sa ex mo, may ibig sabihin pa ba yun? May natitira pa bang pag-ibig? O kasi wala ka lang maipabango nung araw na yun. O diba? O kasi nga yung bracelet na yun, bagay nga lang naman sa kahit saang forma, may kahulugan pa ba yun? May sentimental value pa ba yun? Pero siguro alam mo, Kyla, one day, kapag meron ka ng courage na sabihin sa boyfriend mo of 12 months or isang taon na rin lang naman kayo, baka naman pwedeng pakiusapan mo rin siya na as much as I'd like to know yung nakaraan mo because maybe it may help me one day to further understand our relationship, minsan nagsiselos ako sa mga ex mo. Lalo na kapag nagkikwento ka. Baka pwedeng wag na lang natin silang pag-usapan. Baka pwedeng ang pangit man pakinggan pero baka kasi hindi ka pa handa na makilala yung mga ex niya because sabi mo nga gwaping at famous si kuya sa campus. Pero baka pwede mo i-request sa kanya na because you're not yet ready, baka pwedeng kapag nagtanong ka, sana game din siyang sumagot tungkol sa mga ex niya para handa yung damdamin mo, para handa yung puso mo, handa yung isipan mo kapag nagtanong ka. Hindi yung siya yung magkikwento, iba kasi talaga yun, di ba? Yung parang ang ligaligaya, tapos huy, alam mo yung ex ko kasi ganyan. Kahit ako naman di ba? Parang, teka sandali, ba't napunta dun? Di ba? So baka pwede pakiusapan mo siya and hopefully he would say, okay. Kung ikagaganda ng relasyon nyo, why not? Kung ikatatagal ng relasyon nyo hanggang sa makagraduate kayo ng college, why not? Di ba? What's important is the present. And ikaw ang present niya. Ikaw ang mahal niya. Otherwise, sana hindi kayo magjowa ngayon. I also sense a little bit of insecurity kasi nga maybe it has something to do with your being a library person and he is the Mr. Famous person. But don't worry, opposites attract. Pero baka nga siguro may ganun lang na factor, may konting insecurity on your end. Baklang haba na nga ng hair mo Kayo na nga, di ba? Sa dinabi-dami ng merlat sa eskwelahan, ikaw ang pinili. Girl! Haba na buhok hanggang Quiapo. Hinila parang andas. Charet. Hindi ba? So sana bago ka mag-overthink, isipin mo yung
mga lamang mo versus yung mga wale na sa mga ex niya. Okay, Kyla?